Welcome sa isa na namang kaalaman video ng Boy Kaalaman. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang klase ng upuan na sumakop sa buong mundo. Paano nangyari yun? Alamin natin yan. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para alam mo agad pag meron na tayong bagong upload. Maraming salamat! Kahit saan ka man sa mundo, marahil nakaupo ka na sa upuang ito minsan sa iyong buhay. Ang upuang ito ay tinatawag na monoblock. Siguro yan pa nga ang inupuan mo habang nanonood sa videong ito. Ang monoblock ang pinakamabentang upuan sa buong mundo. Pero syempre, marami din namang ayaw sa upuang ito, tulad na lang sa Basel, Switzerland. Naging political issue ang upuang ito. Ipinagbabawal nga sa syudad na gamitin o ilagay sa labas ng mga restaurants dahil nasisira daw nito ang magandang view ng syudad. Paano nga ba natin nakuha ang design ng upuang ito o isa na namang pangit pero sumikat? Sa mga resorts, restaurants, hotels, lagi mong makikita ang upuang ito sa mga daan ng Denmark. Makikita mo rin sa loob ng opisina ng Tanzania at napakarami nga nito sa Western Wall ng Jerusalem. Tunay ngang sinakop ng upuang ito ang buong mundo. Marahil iniisip nyo na ang pagdisenyo ng upuan ay napakasimple. Pero kung titignan natin ang history, maraming pagbabago sa disenyong ito. Noong 1927, ipinalabas ang Vasily chair na ito na gawa sa mga steel tubes at inspired ang design nito sa mga bisikleta. At noong 1963, lumabas naman ang mga futuristic na mga disenyo ng upuan tulad na lang ng ball chair na ito. Pero ang monoblock ay ibang-iba dahil nakikita ito kahit saan. Pero hindi na-appreciate ang kanyang design. Ayon pa sa media scholar na si Ethan Zuckerman, ang monoblock daw ay isang context-free object. Ibig sabihin, mahirap alamin ang isang picture ng monoblock, kung saan ito nakuha at anong panahon, di tulad ng ibang mga bagay. Pwede mo rin itong makita kahit saan at parang wala lang itong halaga. Pagdating naman sa design, may mga nagsasabing pangit ang design nito at madali lang itong masira. Pero mas marami naman ang nagsasabing worth it ang bumili ng monoblock dahil nga affordable ito, simbolo ng demokrasya at kahit sino pwedeng gumamit nito at pwede itong gamitin kahit saan. Saan nga ba nagsimula ang monoblock design? May nagsasabing ang unang monoblock daw ay nagawa noong 1946 galing sa design ni Douglas C. Simpson. Pero sa panahong ito, masyadong mahal ang maghulma o mag-produce ng ganitong klaseng upuan. Noong 1964, naging interesado ang maraming designer sa paghulma ng plastic na upuan tulad ng Baffinger chair at chair universal. Pero ang pinakamalapit na disenyo na pinagmula ng monoblock ay ang Pantone chair na binuo lamang ng isang pirasong plastic. Magkaiba man ang dalawa pag pinagtabi, pero magkapareho naman. Magkapareho ang dalawang upuang ito ng paraan ng paghulma at pareho ding stackable ang dalawang disenyo. Stackable o pwedeng ipatong-patong. Hanggat sa naging mura na nga ang plastic at nagbukas ito ng mga kumpanya na gumagawa ng maraming monoblocks. Ang recent garden chair na ginawa noong 1983 ay isang garden chair na kamukhang-kamukha ng maraming monoblocks ngayon. Binibenta ito ng maramihan sa napakamurang presyo kumpara sa ibang upuan, lalong-lalo na paggawang metal o kahoy. Paano nga ba ito ginagawa? Gumagamit sila ng injection molding sa loob ng malaking makinang ito
at pinapainit ang polypropylene granules hanggang 220 degrees Celsius. Ini-inject ito sa isang hulmahan hanggang nabuo na nga ang monoblock. Tinatawag itong monoblock dahil ang end product ay isang pirasong hindi basag na plastic material. Napakamahal ng makinang ito dahil masyadong mabilis at kayang gumawa nito ng maraming upuan sa isang araw. Hindi rin nangangailangan ng maraming trabahador, kaya ang resulta nito ay murang upuan. Ngayon, marami ka nang mapagpipili ang monoblock designs. May malaki, maliit, may handles o wala, at may iba't ibang kulay din. Gusto rin ito ng mga restaurants, mga hospital, at businesses dahil mura, magaan, stackable, at weatherproof pa. Hindi man gusto ng iba ang disenyong ito, tulad ng nangyari sa Basel, Switzerland. Pero hindi mo maipagkakait na ang upuang ito ay matatagpuan kahit saan ka man sa mundo. Sigurado isa itong perfect design. Ano sa tingin nyo? Maraming salamat sa panunood at hopefully marami kang natutunan. Maraming salamat mga idol. Peace!